to interpolate is Congressman Ernix Junicio. You're recognized. You have 5 minutes. 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Just to have a clear perspective and background, I'd like to ask some few questions to Colonel Asierto. Colonel Asierto, magandang hapon po sa inyo. Just to make clear of things, dati po kayong pulis, tama po ba? Magandang hapon po. Opo. Ano po ba kayo? Nag-PNPA, PMA, at anong batch po kayo nagtapos? I belong po sa PMA class of 1989. Philippine Military Academy po, PMA? Opo, PMA po. 1989. 1989. Opo. Noong taong 2003, kayo po ay kasama sa founding team ng PNP's first separate drug unit, yung Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force, kung tawagin. Tama po ba? Opo, doon po ako nakasign during that time. Ano po yung naging katungkulan nyo dun sa task force na yon? Isa po ako sa mga unit chief. Ang hawak ko po yung Special Operation Unit 3. Specifically for drug eradication po, no? Tama po. Opo, ang ano po namin, ang focus po namin is yung high value targets, yung mga foreign nationals. Na-involve sa illegal na droga. Opo. Noong taong 2015 naman po, ang task force nag-expand siya eh. Naging Illegal Drugs Group, AIDG. Tama po. Opo, transition po siya. At kayo naging bahagi rin nun. Party rin po kayo nun. Naging parte rin po ako. Eventually, naging PNP Drug Enforcement Group o DEG. Kayo naging bahagi rin po nun. Tama po. Opo. Naging deputy po ako nung i-organize po yung Drug Enforcement Group. Ako po yung in-appoint na ni Chief PNP Bato de la Rosa at that time na maging deputy for administration. Yeah, I can see, Colonel Asierto, that you have a wide experience in the anti-illegal drug campaign, being part of multiple groups that is specifically tasked to eradicate illegal drugs. Kung susumahin po ang inyong karanasan, bilang isang anti-drug operative, gaano po kahaba ang naging karanasan ninyo? Siguro po mga almost 2 decades po. Sa haba po nung karanasan ninyo, naging matagumpay naman po sa pananaw ninyo ang mga operasyon na nagawa nyo laban sa illegal na droga? Opo, masasabi ko pong naging epektibo yung aming unit, yung SOU-3, at marami po kami nakuha ang awards. Almost yearly kami ang nakakuha ng awards, yung mga tauhan ko. At very close po ako sa mga foreign counterparts. Sa maiksing pananalita po, very briefly, choosing a few of your major accomplishments, partly that has been mentioned earlier or not, pakibahagi nga po sa committee ito yung pinaka malaking accomplishment nyo sa paglaban sa illegal na droga. Siguro po yung pinakamalaking accomplishment ko is yung na-discover namin yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lim. Sa tingin ko po, yan yung pinakamalaking accomplishment ko. Kaya lang nga po is nalagasan ako ng dalawang kasama ko. Pakipaliwanag po, ano pong ibig sabihin ng nalagasan? Yung si Captain Perote po, dinukot sa Bacolod noong April 19, 2019. At si Master Sergeant Liwanag, retired Master Sergeant Jerry Liwanag, pinatay po noong February 24, 2021. Sila po ba mga kasama nyo rin sa PMA? Hindi po, mga tauhan ko po sila sa sa SOU-3. From the ranks po sila. Sa anti-drug operation unit nyo rin po? Opo.
first time ko pong narinig yung nangyari na yan. Ano po ba ang, sa tingin nyo, bakit po ba o sino po ba ang may kagagawan ng pagkamatay ng inyong mga kasamahan sa anti-illegal drug campaign? Wala pong iba kundi yung dating Pangulong Duterte. Dahil gusto nila kaming patahimikin dahil doon sa na-discovery namin na involvement ni Michael Yang saka ni Alan Lee. Ito rin po ba yung dahilan kung bakit wala po Simula kayo? nung Sige po, pakituloy po. Pasensya na po. ano po yung tanong? Ito rin po ba yung dahilan kung bakit wala kayo rito ngayon at kayo po ay natatakot para sa inyong kaligtasan at buhay? Actually, kinasawan po nila ako eh. Meron po akong warrant of arrest kaya nagtatago ako at meron po nakapatong sa akin na 10 o 15 million para po mapatay nila ako. Noong taong 2017 bilang isang illegal anti-drug operative, kayo po ay nagsubmit ng isang confidential report that was earlier touched by Congressman Benny Abante, a confidential report linking a high-profile personality sa illegal na drugs. Gaya ng nabanggit kanina, ito ay si Michael Yang, Alan Lim, tama po ba yon? Opo, at si Johnson Chua po. Kasama po siya, okay. Ano po yung posisyon ninyo nung ginawa ninyo yung particular na report na ito involving the personalities of Michael Yang, Alan Lim? At that time po ako po ang Deputy Director for Administration ng Drug Enforcement Group. Base po sa report na ito na isinumiti ninyo at nagawa ninyo na inihanda ninyo sa sarili ninyo, paano nyo masasabi na involved si Michael Yang sa illegal na drug trade? Una, dahil dun sa report na ibinigay sa akin ng aking asset na validate namin, then yung connection niya kay Johnson Chua sa kay Alan Lim. Si Alan Lim, meron siyang kaso ng kinasuhan siya sa Cavite Laboratory, pero na-dismiss yung kaso niya, pero doon siya mismo nahuhuli sa loob ng laboratory. Si Johnson Chua, meron siyang standing warrant of arrest sa na-inisyo ng Cagayan de Oro RTC at sa Parañaque RTC. So dalawang personality na involved sa droga, tapos si Michael Yang, hindi naman po mahirap magkaroon ng assessment doon sa kanyang involvement. So it is safe to say na gaya ng nabanggit po ninyo na without a doubt they are involved sa personal assessment nyo as a professional and well-experienced operative of anti-illegal drugs. Opo, ako po ay 100% na yan si Alan Lim at si Lim Wenxiong ay isang tao lang po yan. At verified nyo po lahat ito sa inyong karanasan. Kindly wrap up, Congressman. Opo. Yes, Mr. Chair, just a few more questions. Kasama po yan doon sa meron pong yung report ko po ay may mga attachment. Opo, bilang huling tanong na lang po, gusto ko lang ibigyan ng emphasis dahil nalito ako doon sa tanong. Kanino niyo po sinabit yung confidential report na ginawa niyo noong 2017? Ang mukhang binigyan ko po ng report ay si Director Cascolan na ipinakuha ni then Chief PNP Bato de la Rosa at nagbigay din po ako ng report kay Director General Aquino ng PIDEA at nung maupo si Chief PNP Oscar Albayalde, binigyan ko rin po siya ng report. Ano po nangyari sa report? Wala pong nangyari. Ako po ang binaligtad kung ano pong ibinintang sa akin at dininay nila yung mga report. Thank you, Your Honor. Just one manifestation. Considering the profile of the personalities involved na nire-report po sa atin ni Colonel, this humble representation hopes that a thorough investigation be conducted. Hindi biro po yung mga nalalaman nating impormasyon ngayon eh. These allegations, if these allegations are true, then we should be alarmed and drastic measures be implemented. We need laws to protect people like
ang ating colonel ngayon na nagbibigay na impormasyon na to. In the end, we wouldn't want drug syndicates to be able to penetrate the higher echelon of our government. Ang mga tao na kumita o nagpayaman kapalit ang buhay at na malulong sa masamang bisyo ng illegal na droga at sugal ang lipunan natin has no place in government. And at the same time, it should be really eradicated. That's why I thank the Quadcom. We will make laws and find ways to prevent these people who are involved in illegal drugs and illegal gambling to put a stop to them and not enter the government. Maraming salamat, Your Honor. Thank you, Congressman Junicio. The next